Monkey D. Dragon, inaatake na ang Merijoa? Malapit na ba natin siyang makita? In chapter 1149 nga nabanggit ni Imu na currently daw nasusunog ang Merijoa. In chapter 1179 naman indeed, kumpirmado nga talagang nasusunog itong Merijoa. Nabanggit nga rin ni Garling na may umaatake sa kanila. At dahil nga sa tumataas na tsansa na ang may kagagawan neto yung Revolutionary Army, ito nga yung pag-uusapan natin. Paano ba nag-come up sa ganitong desisyon itong si Dragon? Bakit bigla na lang niyang inatake itong Merijoa out of nowhere? Sa video nga na to i-explain natin itong posibleng naging strategy ni Dragon kung bakit humantong siya sa napakaagang desisyon na atakihin na itong Merijoa. Kaya naman kung handa na kayo, game. Umpisahan na natin itong topic natin. So para mas maintindihan nyo nga itong mga babanggitin ko, mag-umpisa tayo sa simula. Ano ba ang goal ng Revolutionary Army? Syempre ang i-overthrow ang Celestial Dragons at ang world government dahil sa ginagawa nilang corruption, tyranny at injustices. Layunin nga ng Revolutionary Army na tanggalin ang oppression sa mga mamamayan. Yes, maraming naghihirap na nasyon, pero hindi natin pwedeng isisi ito sa kakulangan nila sa resources. May kanya-kanya nga silang yaman at ito yung ino-oppress ng world government sa pamamagitan ng pagsingil nila sa mga nasyon na to ng tinatawag nilang celestial tribute, kumbaga tax sa totoong buhay. Ang kaibahan lang walang nadudulot na mabuti itong celestial tribute sa mga tao. Literal, nakukuhaan lang sila ng pera at resources ng world government. At dahil nga sa mga celestial tributes na to napipigilan itong mga nasyon na mag-thrive at nakukulong sila sa kahirapan. Ang naisip nga na paraan na itong si Dragon anyayahan itong mga nasyon na mag-revolt. Pinapatigil niyang magbayad ng celestial tribute ang mga bansa dahil wala naman silang magigain dito. At yes, ito nga yung patience plan ni Dragon. Ito yung rason kung bakit for over 22 years hindi niya inaatake itong Merijoa. Ang original plan nga niya anyayahan ang lahat ng kingdom na mag-revolt. Plano niya sanang tanggalan ng celestial tribute itong mga celestial dragons nang sa ganon mawalan sila ng resources. Dahil kung wala na sa kanilang magbibigay ng mga resources paano nga naman sila kakain pa? Pero all throughout the years nga mukhang maliit na success lang itong na-achieve ni Dragon, since konting kingdom nga lang ang naanyayahan niyang mag-revolt sa world government. Ngayon mapunta naman tayo sa current plan ni Dragon. In chapter 1083 nga nabanggit ni Ivankov na plano daw ng Revolutionary Army na ikat ang supplies ng world government. Ang siste nga haharangan ng Revolutionary Army itong mga barko o haharangan nila ang means of transportation ng world government na siyang nagtatransfer ng mga pagkain at iba pang resources papunta sa Merijoa. Ang layunin nga neto para iparanas sa mga Celestial Dragons ang gutom, which is nalaman nga nating naging successful base sa chapter 1179, since nagrereklamo na nga itong ilan sa mga Celestial Dragons na wala na silang makain pa. Marami nang nagrereklamo patungkol sa food storage. Kung marirealize nga natin nagfi-fit itong galaw na to sa puwersa na meron itong Revolutionary Army, dahil as we all know bawat parte nga ng karagatan mayroong tauhan itong si Dragon. May kanya-kanya nga itong mga deputy commanders na siyang nagli-lead sa bawat armies nila. At dahil nga sa nasa gitna ng mapa itong Merijoa, it makes sense lang na ang bawat revolutionary army sa bawat karagatan capable harangan itong mga supplies na dadating sa Merijoa. Pero kung iisipin nga natin hindi lang basta paggutom sa mga Celestial Dragons ang goal kung bakit napiling ikat ni Dragon ang supply ng Merijoa. May mas malalim pang ang dahilan dito.
Ngayon ang magiging tanong ano ang magiging countermeasure ng world government para mapigilan itong ginagawa ng Revolutionary Army? Paano nila mapaparating sa Merijoa itong mga supplies nila? Yes, sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga tao na pigilan itong pagharang sa mga barko nila. Naniniwala nga akong Holy Knights ang ipapadala ng world government para pigilan itong ginagawa ng Revolutionary Army. Kumbaga sa bawat karagatan na Grand Line, New World, East Blue, South Blue, West at North Blue magpapadala sila ng mga Holy Knights para bantayan itong mga barko para makasigurado silang makakarating sa Merijoa itong mga supplies nila. Ang ebidensya nga natin na ito na currently ang ginagawa ng mga Holy Knights itong pagmamadali ni Imu na tapusin na nila Summers itong mission nila sa Elbaf. In fact, pinauwi pa nga itong si Shamrock sa Merijoa para lang dumepensa. Meaning kulang na sa tao itong Merijoa. Bakit kulang? Dahil currently nasa iba't ibang parte ng karagatan itong ibang Holy Knights para depensahan itong mga supplies nila. Isang ebidensya pa nga itong pagdating ni Akainu sa Merijoa para lang depensahan si Kuma. Kung meron ngang tao itong world government, diba logical lang na isipin na dapat Holy Knights ang dedepensa kay Kuma? Pero instead nga na Holy Knights mismong si Akainu ang dumepensa dito. At yes, siguro naman nagigets nyo na kung saan papunta itong kwento natin. Bukod nga sa rason na gutumin itong mga Celestial Dragon sa pamamagitan ng pagharang ng mga supplies nila, layunin din ng Revolutionary Army na tanggalan ng tauhan itong Merijoa. Bakit? Nang sa ganon once na umatake na sila mas madadalian na silang talunin itong world government since yung mga tauhan nga nila wala na sa Merijoa. Busy silang dumepensa sa iba't ibang parte ng karagatan. At dito nga natin ma-appreciate itong tactical plan ni Dragon. Ito nga yung rason behind sa pagbabanggit niya na gagawa na daw sila ng aksyon once na gumalaw na ang mga Holy Knights. Kumbaga nung nag-react itong mga Holy Knights sa ginagawa nilang pagharang ng mga supplies ng Celestial Dragons, dito na sila gumalaw at inatake itong Merijoa. Bali ang ibig sabihin ba nito currently na nasa Merijoa na itong si Dragon? Sa tingin ko nga hindi. Dahil nga sa itong si Dragon ang leader at ulo ng Revolutionary Army, it makes sense lang na manatili lang siya sa Kamabaka Kingdom at i-oversee lang itong sinasagawa nilang plano. Kumbaga similar sa mga high-ranking officials ng Marines na tactical gumalaw. Nakita nga natin si Sengoku during Marineford War na hindi naman sumasali sa gera. Ino-oversee niya nga lang yung mga nangyayari at nagbibigay lang siya ng instructions sa mga Marines. Similar nga ito sa ginagawa o gagawin ni Dragon. Magle-layout lang siya ng instructions sa Revolutionary Army at gaya nga kay Sengoku na gumalaw lang nung makita niyang lumihis na or magkakaroon na ng mas malaking gulo gaya ng ginawa ni Blackbeard, possible ngang ganito rin yung gagawin ni Dragon once na malagay na sa alanganin itong grupo nila Sabo. Dadating siya sa Merijoa para tapusin itong plano nila. Anyway, ayan na nga yung maikling topic natin patungkol sa masterful plan ng Revolutionary Army. Kung sakaling na-enjoy mo nga itong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre, damay mo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!